Yes, good morning. So, Sunday dito ngayon sa Australia at nandito kami ni Alan sa Port Elliot. Nag-weekend lang kami dito. First time namin makarating dito sa Port Elliot kasi ginagawa kasi namin. Yung goal namin is at least makita namin yung iba't ibang suburbs, iba't ibang lugar dito sa South Australia, at least dito man lang sa South Australia muna. Kasi ang dami guys mapuntahan dito. Kaya sa ngayon, basta may time kami at may budget, syempre, ginagawa namin, nagbubook kami, it's either cabin o kaya campsite, nagka-camping kami para yung ma-relax ka man lang sa buong linggo mong pagtatrabaho. Tapos mag-relax kayo sa weekend, kayo ng family nyo, ganun ang ginagawa ng iba dito. Kami parang nakahiligan namin kasi yung mag-out of town. Kahit ito, malapit lang to sa city, kung saan kami nakatira sa Adelaide. At malapit lang siya, siguro mga more than an hour lang drive. Pero hindi namin akalain na ganito pala kaganda ang Port Elliot. Ang daming mga vacation houses at yung tinirhan namin beach house nga, lumang building siya na parang more than 100-year-old ng building. Pero nag-enjoy kami kasi ang ganda talaga ng lugar. Naisip ko lang mag-vlog ngayon para ikwento sa inyo kung paano yung naging simula ako as registered nurse. Parang ano yung naging unang trabaho ko pagka-graduate ko as nurse. Yun nga. Habang nandoon pa lang ako sa last placement ko, which is 8 weeks nga, in-encourage na kami ng university namin na mag-start na kami mag-apply ng registration namin. I-gather na namin lahat ng documents namin. Tapos, mag-start na rin kaming mag-apply sa mga graduate programs, kung interested kaming graduate programs. Dito sa South Australia, ang tawag nila TPPP sa mga public, which is the Transition to Professional Practice Program. So, yun yung parang program ng mga hospitals, ng mga government hospitals para sa mga new grads. Parang i-support ka nila, bibigyan kayo ng mga preceptor for a year. Bali may dalawang rotation sila, yung iba 3 rotations. Bali first rotation mo, ikaw mamimili, tapos second and third rotation or second rotation, sila naman ang bahalang mag-allocate sa'yo. So, kunyari, yung napili mong first rotation is theater, kunyari sa theater, sa operating theater, doon kanila i-allocate. Pero yung second or third na allocation, sila ang bahalang mag-assign sa'yo kung saan kanila ilalagay. Pwedeng sa med-surg, pwedeng sa ED, yung ganon. So, at least doon sa mga nilagay mong preference is maiibigay nila yon. So, yun, TPPP. Pag naman sa private, iba kasi yung tawag eh. Dito naman sa private na in-applyan ko, GNTP, which gusto kong mag-apply nung graduate program kasi kahit papano dun sa first year mo as a registered nurse, may support ka. So, maganda yung ino-offer nilang support, kaya talagang interested ako. Pero dun sa mga kasabayan ko na mga nurses na sa Pilipinas at nag-transition sila dito or nag-aral pa rin sila dito sa Australia, parang yung iba sa kanila hindi na interested dun sa graduate program kasi nga alam na nila, gamay na nila yung kumbaga nakapag-practice na kasi sila sa Pilipinas dati, kaya kahit papano hindi na nila kailangan ng guidance or ng
yun na nga, ng support kasi alam na nila yung gagawin nila. Kaya unlike yung syempre yung mga baguhan ka pa lang sa profession, kahit papano gusto mo, total libre naman, offer naman talaga nila yun sa mga new grads. So bakit hindi mo i-take yung opportunity, 'di ba? So ang ginawa ko, nag-submit ako ng mga application ko dito sa private hospitals dito sa South Australia. Tapos meron sa tatlong hospitals sa Victoria, tapos tatlo sa kasi tatlo lang, at least hanggang tatlo lang yung allowed sa iyo eh. So tatlo sa Victoria, tsaka tatlo sa New South Wales. Ang sa akin, na-interview ako sa New South Wales. So natanggap ako doon sa Dubbo, New South Wales. So ano rin 'yon, public hospital 'yon. Tapos natanggap din ako nung na-interview din ako ng sa may Shepparton, Victoria. Isa ring public hospital 'yon. At natanggap din ako. Plus, pero nung nag-apply ako dito sa TPPP dito sa South Australia na public hospital, hindi ako priority kasi mas gusto nila yung mga PR na or mga citizens na nila. Kumbaga mabibigyan ka nila ng place, ng slot, pero sa regional area ka. Ilalagay ka nila sa regional area, which is parang para sa akin, hindi pa ako ready na tumira sa regional mag-isa ng isang taon para lang doon sa yung sa graduate transition to practice program nila. Nag-start akong kumbaga makipag-communicate dun sa Shepparton at dun sa Dubbo. Sa akin kasi, since natanggap ako dun sa Dubbo, New South Wales na hospital, tsaka dun sa Shepparton, isang hospital din sa Victoria, pare-pareho ko silang ni-yes, habang inaantay ko pa yung in-applyan ko dito na private hospital. Kasi nag-reply na rin sa akin nung time na yun, nag-reply na, sabay-sabay halos sila nag-reply, na yung sa akin nga dito sa South Australia na government hospital or public hospital na in-applyan ko, hindi daw ako priority kasi mas gusto nila yung mga PR, mga permanent residents na, tsaka Australian citizen. Kumbaga kaming mga temporary residents pa lang, pwede ka nilang mabigyan ng place pero sa regional area. So ang ginawa ko, habang inaantay ko yung isa pang in-applyan kong private hospital dito sa South Australia, dito sa Adelaide, tinanggap ko lang yung dalawa. Total, tinanggap ko yung sa Victoria at saka dun sa New South Wales. Total, kumbaga, pero pwede mo pa rin naman silang i-withdraw pagka talagang hindi ka pa talaga decided. So, ang ginawa ko, tinanggap ko sila, tapos nag-start yung process ng application ko, ganyan. Kinuha na nila yung mga police certificates kasi hanapan ka nila ng mga ganon, mga police certificates, syempre yung registration mo, ganyan. So, malapit na yung graduation namin, pa-December na, tapos na rin yung placement ko. So, nagpipray ako, sabi ko sana naman, pero pinaprocess na rin naman actually, pinaprocess na rin ng New South Wales tsaka ng Victoria Hospital yung mga papers ko kasi nga, syempre nag-yes ako sa kanila. So, inumpisahan na nila yung mga iba't ibang documents. Pero nung December, bigla ako naka-receive ng response dun sa in-applyan kong private hospital dito sa Adelaide, na yun na nga, tinatanggap nila ako at kumbaga pasok ako doon sa program nila. At tuwang-tuwa din ako kasi
at least kahit papaano hindi ko pa kailangang mapahiwalay kay Tiffany tsaka kay Alan. So hindi ako mapipilitan na magtrabaho sa Victoria or sa New South Wales na malayo. So stay pa muna ako dito sa Adelaide habang at least isang buong taon na graduate program nila matapos ko. So yun na nga, sa application process doon. Doon sa dalawa, ang interview ko is online lang. Panel, dalawa silang mag-i-interview sa'yo doon sa Davao Hospital, tsaka doon din sa Shepparton. Parehong may dalawang mag-i-interview sa'yo, ganyan-ganyan, kung ano talaga yung interest mo, tapos ganito. Basta yung isusulat mo sa resume mo kung saang unit ka nag-undergo ng placement. So, sa case ko, meron akong sa GEM ward, which is yung geriatrics. Merong yung isa sa surgical ward, yung isa sa older persons mental health services. So sa mental health, plus yung pinakahuli ko is yung surgical ward sa Mount Gambier. Sa Mount Gambier. So, yun yung tatanungin kanila kung ano yung mga nag-experience mo doon, ganyan-ganyan, ano yung mga goals mo. So, pare-pareho lang halos sila ng tanong. So, yun na nga, yung dalawang yun, online lang, virtual lang. Pero dito sa in-applyan ko dito sa Adelaide, sa private hospital, is panel interview siya. So, parang mga 4 silang nag-interview, plus group interview pa yon. So, nung time na interview ko, siguro mga 10 to 12 kami, hindi ko na kasi matandaan pero siguro mga hanggang 12 kami. So parang naka-circle kami, 4 silang mag-interview sa amin, iisa-isahin nila kami kung ano yung mga tanong namin, tapos yung mga tanong sa amin, tapos mga situational. Tapos, isa-isahin nila kami. Tapos, after that, tatanungin kanila kung ano yung, saang area ka ba interested. So, yung sa akin, ang in-applyan ko talaga doon is sa peri-operative unit. So, ibig sabihin, kahit sa ano yun, sa theater, sa mga day surgery, sa recovery, sa admission, ganun. Hindi mo alam kung saan ka maa-assign, pero ang sinabi ko sa kanila, gusto ko talaga sa theater. O, di ba, lakas ng loob ko. Gusto ko agad-agad. hindi nadadaan ng bedside. Kasi alam ko nga, mahirap talaga sa bedside. Pero yun talaga yung basic ng nursing. Pero kasi para lang sa akin, kung may chance ka naman na mag-jump from a student nurse to kumbaga mag-transition ka sa specialty na agad, is why not, 'di ba? Total meron namang support. So kaya yun yung naging pathway ko, bakit from being a student nurse, specialty nursing agad ang nakuha kong position, which is cath lab. So na-assign ako sa cath lab. So, nagstay ako sa cath lab ng 1.5 years. So, actually hanggang ngayon, sa cath lab, naging 2 yung rotation ko, which is yung first yung vascular. Sa vascular, tapos yung second rotation is sa coronary. Tapos, nung after that, marorotate ka na dun sa 3 laboratories nila, which is yung coronary, vascular, tsaka yung electrophysiology studies. Tapos, so mag-scrub scout kasi ako, ma-assign ka doon sa 3 labs na yun, depende kung saang area kanila i-allocate sa araw na yun. So, yun yung naging unang experience ko. Kaya, hindi rin, siguro dun sa iba nagtataka sila bakit kakagraduate pa lang specialty nurse agad. Kumbaga, cath lab agad-agad, 'di ba?
Pero yun kasi yun, meron kasi silang mga ino-offer na mga grad programs dito sa Australia. At ginagrab talaga yun ng mga new grads. Ginagrab nila yun, ginagrab namin yun kasi nga sayang din yung program. Katulad ngayon, at least naka 1.5 years ako sa cath lab na syempre nakapag-scrub ka sa iba't ibang cases doon. Pati sa neuro, mga neuro, yung mga aneurysm, yan, yung mga embolization. Marami akong mga na scruban na mga cases plus na-allocate din ako sa recovery, sa admissions and recovery. So yun, yun yung naging unang experience ko from student nurse to yun yung naging first job ko as a registered nurse. Ngayon naman, dahil sa medyo mahirap din sa cath lab kasi lagi kayong, alam mo yun, ang bigat nung lead apron na gamit nyo kasi syempre radiation, di ba? Hindi naman pwedeng nasa loob ka, nagsisirculate ka or nakascrub ka ng hindi ka naka-lead apron. So, nahihirapan ako kasi mabigat yung lead apron. Alam mo yung pagod ka ng mag-ikot-ikot tapos or mag-scrub kasi kung minsan may mga long cases talaga. So, nakakapagod talaga siya. Nag-isip din ako, bakit gusto ko pa ba itong gawin ng dire-diretso? Parang pangmatagalan ba ako dito? Sabi ko, pero kaya in-explore ko din yung ibang areas. At sabi ko nga, bakit kaya hindi ako mag-endoscopy? Kasi po pwede ka namang mag-apply, kung ba magbigay ng mag-expression of interest ka sa iba't ibang areas. Kung sa palagay mo gusto mo nang lumipat, po pwede naman. Ang kagandahan dito sa hospital na pinapasukan ko is ang offer nila sa iyo is permanent part-time. Ibig sabihin nun, part-time kasi kanila, kunyari in my case 0.8 lang ako sa kanila at the rest pwede, kung ba 0.8 is 8 days in a fortnight, the rest pwede ka nang mag-pick up ng extra shifts sa kanila or kung gusto mo namang matry pa sa ibang hospital po pwede naman. Basta sa kanila, 8 days kang magtatrabaho. At yung sa akin ngayon, yun na nga, 0.8 pa rin ako habang new grad, habang nagtatransition ako from student nurse or new grad to yun na nga, professional nurse. 0.8 pero unti-unti ako nagpipick up ng mga shifts ko pag Saturdays. Kaya lang, yun nga lang, i-give up mo yung mga gusto mong gawin pag Saturdays, pag weekends, syempre gusto mo rin magpahinga. Kaya lang dahil sa, malaki talaga yung offer pagka weekends. Weekend rate, malaki dito talaga. Plus, yun nga pala, sa cath lab kasi wala kaming night shift. So, mga on-calls lang. Tapos, overtime, oo, kasi kung minsan nag-i-extend talaga yung mga, yung ibang doctors, nag-i-extend sila. Kung minsan, mahahaba yung cases nila. So, ngayon, pipilitan ka rin mag-stay back. Pero night shift, walang night shift. Weekend, yes, meron. Lalo na pag Saturday. Pag Sunday, meron din sa iba't ibang cases na preferred ng ibang doctors, Sunday sila mag-work. So, may team sila na i-assign doon. Pero, not necessarily na isa ka sa mga makakasama doon sa team na yon. So, ayun na nga. So, 8 days in a week. Pero yun na nga, ang napag-isipan ko rin na bakit hindi ko kaya i-try sa ibang areas naman. Kaya nag-apply ako sa endoscopy unit. Nag-apply din ako sa theater. Kasi gusto ko talaga ng mga open cases. Matagal na ako interested sa mga open cases. So gusto kong makita yung kahit sa general surgery lang muna. Gusto ko siyang matry. Ngayon, mas nauna kasing hindi agad sila nag-reply dun sa application ko, sa expression of interest ko kasi prioritize nila yung mga new grads nila. So kasi may kakastart pa lang ng mga new grads sa
transition program nila, hindi nila maasikaso, hindi nila ma-accommodate yung mga bagong staff na gustong pumasok sa endoscopy or sa theater. Hino-hold lang muna nila hanggang sa makapag-transition or mabigay na nila yung enough support dun sa mga new grads, and then saka kanila i-accommodate. Pero ang sa akin, sa case ko kasi, mas naunang nag-reply, mas naunang nag-response yung endoscopy unit na in-applyan ko. Kaya ganun, nag-start na ako sa endoscopy, nag-transfer na ako sa endoscopy ngayon. Pangatlong linggo pa lang naman, kakasimula ko pa lang halos. So, kung ano man yung mga natutunan ko sa cath lab, syempre, mga transferable skills din yun. Kasi peri-operative unit pa rin to, peri-operative services. Part pa rin siya. So, marami pa rin akong transferable skills na gain from cath lab to endoscopy. So, ganun guys dito. Kung halimbawang, yun nga, may mga nagpa-plan na mag-take ng nursing dito sa Australia. Ganun ang, kahit papano, ganun yung nagiging pathway nung ibang katulad ko. Sa experience ko lang naman yun. So, bibigyan ka nila, marami kang options kung ano yung job na gusto mo talaga, lalo na kung gusto mo mag-apply ng transition program. Kasi pareho lang naman ng rate kung mag-join ka ng graduate program nila or transition program nila, or kung hindi. So, pareho lang ng level 1 nursing, level 1 na RNs, yung rate ng level 1 RNs na hindi nag-grad program sa rate ng mga new grads na dumiretso sa bedside. Parang gano'n. Hindi lang ba bedside, nag-apply sa iba't ibang areas. Kaya ako, grinab ko lang talaga yung grad program na ino-offer sa akin. Kaya nakapag-transition ako ng mas maayos. I can say mas maayos. So, yun yung naging experience ko, guys. Sana nga yung mga ibang nag-aspire din na mag-aral ng nursing dito, marami talagang opportunities. Sabihin ko, maraming opportunities para sa atin dito, guys. Hindi lang dito, siguro kung halimbawa man na ang goal mo, hindi mo naman talaga goal na maging resident dito, or pwede rin maging, syempre, permanent resident ka na. Depende yan depende sa magiging goals nyo. Gusto mo naman qualified ka rin, kung ba ma-qualify ka rin sa US, ma-qualify ka sa Switzerland, sa Germany, pwede mo pa rin gawin yun. Gusto mong mag 1 year or 2 years ka sa Germany. Although, syempre, palipat-lipat ka ng lugar, ng iba't ibang bansa. Pero, kung mahilig kayo mag-travel, siguro mag-e-enjoy kayo. Kung gusto nyo naman na mag-stay lang sa isang lugar, katulad dito sa Australia, happy na kayo dito, okay pa rin yun. Kaya lang, ang sinasabi ko lang is, maraming opportunities dyan. Kaya, kung halimbawa man na magde-decide kayo na magde-decide kayong mag-take up ng nursing dito sa Australia, yun siguro isa rin yun sa magiging options nyo is yung graduate program nila. Yan. Or kung siguro mas malakas na yung loob nyo, dumiretso na kayo sa iba't ibang areas, huwag na kayong mag-go through ng graduate program, then okay din. Basta ang sinasabi ko, go for it. Bye! Thanks, guys. Thanks for watching. Pabalik na kami ng Adelaide ngayon.